Bulok na sistema ng kasalukuyang administrasyon dapat nang wakasan. Ito ang isinisigaw ng puso ng mga Bacolodnon sa isinagawang Ayusin Natin ang Pilipinas campaign rally nationwide at Bring Him Home prayer rally para kay Tatay Digong. Si Antoinette Elisan magbabalita. Hindi matutumbasan ang saya at sigla ng mga taga-Bacolod habang sinasayaw ang campaign songs ni senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy sa ginanap na campaign rally sa Barangay Handumanan Cover Gym sa Bacolod City. Ngunit sa likod ng masiglang pagtitipon, may mas malalim silang panawagan, isang sigaw ng pagbabago para sa isang mas maayos na Pilipinas. Gising na ang Bacolodnon, mulat na sila't hindi na palilin lang sa matatamis na salita at pangako. Alam nilang mga nangyayaring pang-aabuso at ang lumalalang kabulukan ng sistema sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Kaya ngayong eleksyon, isang mahalagang hakbang at masusing pagsusuri sa mga kandidatong iboboto ang gagawin nila dahil hindi na maaaring magkamali ang bayan. Ang member ko, talamak dahil bigay ako. Ang niya, ang kwarta nga dapat sa tao, wala nila ginahatag. Yung nagigana na sa sa ilang nakakanya. Para sa kanila, mahalagang marinig ang malinaw at konkretong plataporma ng mga tumatakbo sa halalan dahil dito mas magiging madali para sa mga botante tulad ni Nanay Lolita Condes at Nanay Lorce ang magdesisyon kung sino ang karapat-dapat sa Senado. Hindi na nga daw ang budlay intindihon sa amon, kailangan mo undergrad kami, tapos hindi kami sa mga barangay. Ako yung ultimo kuya sa barangay. Amo na nga daw wala ni Kuya Kabalo sa mga ang was ng undergraduate ko, wala pa Kuya mayo sa pag-dumalakan ka lang. Hindi nga, mula nga ako nang yung makuha. Magapamati kami sa sa mga karyasin ni Karon. Kaya good na Kabalo kami kung simpogid ang angay na buto. Dapat magpupunta sa tama na tao ka dapat utang sa pwesto. Kahit sakay sana sakay sa tatay niya kamo na dapat natutang sa pwesto para sa kayuan natin. Hindi rin matanggap ng mga taga-Bacolod ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagdala sa kanya sa ICC sa The Hague, Netherlands. For me, it was you can say partly kidnapping or illegal arrest. So, ang ginambala nila dito, the system was the poisonous street. So, anything naging burasiya cannot be used anymore. The poisonous street. Kailangan, they will try atong former presidents. Samantala, may mensahe naman ang isang councilor aspirant para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Pastor Quiboloy, to our beloved former president, I will continue to pray na ang justice ay ibigay sa inyo. Because I feel it was violated. The one they did in KOJC, kung sa mga overkill. Ang kay Presidente, sa arms to Bintang Abo, should not happen. Wrong. They wanted to eliminate ang ilang mga enemies and political enemies. That's why for me, that is a political harassment sa duwa na sila. Hindi lang ang duwa, may duwa pa ginatarget sila. So we will have to watch them. Hindi na pananahimik ang sagot ng Bacolodnon sa kabulukan ng sistema, kundi isang matibay na paninindigan sa kung ano ang tama. Ang eleksyon ay hindi lamang tungkol sa pagboto. Ito ay isang laban para sa kinabukasan ng bayan. Mula dito sa Bacolod, ito si Antoinette Elisan, ang inyong citizen correspondent. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.